Mga kabunyog, pag-usapan nga natin itong style ni Sara. Makikita kasi natin, o tumitindi ang away ng Marcos Romualdez versus Duterte. Ah, si Digong, grabe na yung mga atake kay Marcos Jr. Si Baste, pinanawagan na mag-resign si Marcos Jr. Si Pulong, mga matatalim din ang mga binitiwang salita. Kahit si Sara, ano rin, ramdam naman na hindi na hindi na tulad ng dati ang kanilang samahan nitong ni Marcos Jr. Pero ano bang style ni Sara? Ano bang style ni Sara? Bakit nandyan pa rin siya sa gabinete ni Marcos Jr.? Bakit pinipilit niya pa rin na pakisamahan ang administrasyong Marcos Jr. kahit malinaw na hindi na siya komportable dito. Kahit na pinaparamdam na rin sa kanya na hindi na siya welcome sa administrasyong ito. Halimbawa, si Lisa Araneta ay talagang pinaparamdam sa kanya. Inisnab nga siya nung paalis sila Marcos Jr. papunta ng Vietnam o nandun sa airport. Naghatid pa si Sara pero inisnab talaga siya ni Lisa Araneta. Lantaran yon. Talagang pinaramdam na hindi na siya welcome sa administrasyong Marcos Jr. Sa kabila niyan, nararamdaman naman yun ni Sara yan na hindi na siya welcome sa administrasyong Marcos Jr. At alam niya rin ang mga pinagsasabi ng kanyang pamilya, ng kanyang ama, ng kanyang mga kapatid laban sa Marcos administration, pero nandiyan pa rin si Sara. Bakit? Bakit ganon ang style ni Sara? Bakit ganon? Sa totoo lang, maraming ang nagsasabi, kung may delikadesa or kung may hiya pa si Sara, siya ay kusang magre-resign na sa gabinete ng administrasyong Marcos Jr. Kasi napakatindi na ng mga sinabi ng ng kanyang magulang, ng kanyang ina, ng kanyang ama, ng kanyang mga kapatid. At yung kanyang ama na si Duterte, si Digong, nanawagan pa na ihiwalay na ang Mindanao. Yun, kung mayroon kang hiya, kung mayroon yung kang delikadesa, magre-resign ka na. Imaginein mo yung ama mo, ipanawagan na humiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas at ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Marcos Jr. Ang style kasi ni Sara ganito. Ang nababasa ko sa kanya ganito. Talagang grabe ang ambisyon niya na maging presidente sa 2028. Ang pamilya Duterte, yan talaga yung plano para sa kanya. Nabulilyaso nga lang, smooth na sana yan eh. Smooth na sana ang lahat kung hindi dito kay Martin Romualdez eh. Ito kasing si Martin Romualdez, ambisyoso rin na siya ang pumalit kay Marcos Jr. sa 2028. Kaya yung mga usap-usapan sa Unitives, kasi maayos yung usapan eh. Nagpaubaya si Sara Duterte kay Marcos Jr. Kasi siya naman yung tatakbong presidente sa 2028. Si Gloria Arroyo naman, siya yung nag-broker. Kinumbinsi niya si Sara na magpaubaya ka na muna kasi hindi talaga magbibigay si PBBM. Tuloy daw ang pagtakbo sa presidente. Pag naglaban kayong dalawa, matatalo kayo ni Leni Robredo. So nagpaubaya si Sara. Pero ang usapan, ayaw din kasi ni Sara yung gusto ng kanyang ama. Ang gusto kasi ng kanyang ama, tatakbo siyang presidente, ang vice president niya si Bongo. So, ang gagamitin niyang partido, PDP Laban. Ayaw ni Sara noon na tumakbo siyang presidente tapos ang vice president niya si Bongo. Yun ang gusto ng kanyang ama eh. So sinuway niya ang kanyang ama. Tumakbo siyang vice president. Ang nagkumbinsi sa kanya sa ganon, si Gloria Arroyo. Pero ang plano doon, hihintayin yung 6 years. Anyway, madali lang naman ang 6 years eh. Pagkatapos ng 6 years, siya na ang papalit kay Marcos Jr. Kaya yung alliance ng Duterte ng Marcos mananatili hanggang na sa 2028. Ganun ka Kumbaga, in the bag na sana eh. Sigurado na sila. Ang tingin nila, tuloy-tuloy. Kumbaga yung 2016 to 2028, 2022, Digong Duterte. Yung 2022 to 2028, Marcos. Pero 2028, Sara Duterte naman.
So parang ganun yung naiisip ng yung mga arkitekto ng Uniteams na yan, yung Uniteam na yan. Ang problema, hindi ganun ang nangyari. Ha? Nangibabaw ang ambisyon ni Romualdez. So, ah ano na, iba yung ginagawa ni Romualdez. Pinaparamdam niya talaga na siya ang papalit kay Marcos Jr. sa 2028. O di syempre, paano na yung kay Sarang ambisyon? Paano na? So, ngayon, naramdaman ni Gloria Arroyo yon na ganun ang plano ni Romualdez. Kaya, plinano sana nila natanggalin si Romualdez sa pagka-speaker. Natunugan ni Romualdez. Sinipa si Gloria bilang senior deputy speaker. So, nagalit si Sara Duterte. Kumalas siya sa lakas, CMD. So, ngayon, ganyan na yung nangyari. Oh, talagang malalim na yung away ng Romualdez at saka ng Duterte. Pero, paano na si Sara ngayon dyan? Ang style ni Sara Duterte, ayaw niya pa rin kumalas sa administrasyong Marcos Jr. Kumbaga, sa tatlong mga pinaka nagdidesisyon ng administrasyong Marcos, si Marcos Jr., si Lisa Araneta at saka si Romualdez, yung dalawa doon, si Lisa Araneta at si Romualdez, ay talagang kalaban niya na. Kalaban niya na yan. Si PBBM na lang, si Marcos Jr. na lang, ang nakikipagkaibigan pa sa kanya. Ngayon, ang isa pang problema ni Sara, yung kanyang pamilya, kang lantaran na rin na pinaparamdam na kalaban na nila ang Marcos. Hindi na si Romualdez lang ang kalaban. Si Marcos Jr. na mismo. Kaya nga pinanawagan na ni Baste na mag-resign na si Marcos Jr. Si Duterte naman, pinapanawagan na ni Digong, humiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Dito, kung si Sara Duterte ay may delikadesa, magre-resign na siya kasi ano na yung dalawang bagay, nag-uumpugan na sa kanya Alam niya na si Marcos Jr. na lang ang okay pa sa kanya. Sa parte naman ng kanyang pamilya, hindi na lang si Romualdez ang kaaway, kundi si Marcos Jr. na talaga. So, sa ganyang sitwasyon, masyado nang mahirap ang sitwasyon ni Sara. Pero bakit pilit na nilulunok ni Sara ang pride niya? Sa totoo, si Sara malintindi ang pride niyan. Si Sara Duterte, napaka-spoiled niyan. Pero sa panahon ngayon, linulunok niya yung pride. Kinukontrol niya ang sarili niya. Bakit? Ayaw niya pa rin umalis sa gabinete ni Marcos Jr. Bakit? Kasi kapag umalis siya sa gabinete, kapag wala na siya sa gabinete ni Marcos Jr., masyadong magiging maliit na ang source ng kanyang pondo. Ang opisina na lang na maiiwan sa kanya, Office of the Vice President. Ay, ang Office of the Vice President, palahon ni Leni Robredo, ang pondo niyan, 500-600 million Tumaas lang yung budget ng Office of the Vice President nung COVID, 700 million Ay ngayon kay Sara Duterte, 2 billion pa rin ang budget ng Office of the Vice President. Kahit tinapyas na yung 500 million na intelligence funds, or confidential funds, mayroon pa rin halos 2 billion ang Office of the Vice President. Pag pumalag na siya sa administrasyong Marcos Jr., pumalas na siya sa gabinete, yung budget ng Office of the Vice President, baka malaki na ang 1 billion niyan. Imaginein mong mawawalan ka ng 1 billion. Sa ngayon kasi 2 billion pa rin ang budget niya ngayon, kakalabanin niya na ang administrasyong Marcos Jr. Ilan na lang matitira sa kanyang budget? 700 million? Kaya niya ba yung ginawa ni Leni Robredo? Hindi siya sanay sa ganun. Hindi siya sanay sa ganun. Parang ang iisipin niya dyan, mabuti pito na lang ako sa Davao. Kung ganyan din lang ang budget ko taon-taon, 500 million, 600 million, ay doon na lang sana ako sa Davao. Mayor na lang sana ako doon. Kaya hindi niya pwedeng kalabanin si Marcos Jr. ng todo. Kaya kahit talagang na siya, ramdam niya na ayaw sa kanya ni Lisa Araneta, at ang labanan nila ni Romualdez ay talagang hindi na yan maaayos, nilulunok na lang ni Sara ang pride niya Nagagamit niya pa rin ang DepEd sa kanyang exposure
Imagine niyo iniikot niya ang buong Pilipinas. Nami-meeting niya yung mga magulang, mga estudyante, mga teachers, mga educators. Oh, 'yan. Kung vice president siya, limited ang exposure niya. Limited ang exposure, ang public exposure niya. Kailangan niya ng tudo-tudong public exposure. Liban na lang kung wala na talaga siyang planong tumakbo sa 2028. Pero hindi nga eh. Tuloy si Sara sa pagbo sa 2028, naghahanda siya doon. Sa katunayan, pinipilit niya pa rin na kahit na may problema na siya kay Romualdez, kay Lisa Araneta, umiikot pa rin siya sa Pilipinas. Ginagamit niya ang pondo ng Office of the Vice President, ginagamit niya ang pondo ng DepEd para makapag-ikot siya sa Pilipinas. Kasi kailangan niyang maging visible. Kahit ramdam na ni Sara, nahihirapan na ang kanyang damdamin. Nahihirapan na yung damdamin ni Sara. Ang hirap kamo ng sitwasyon niya. Oh, ang hirap ng sitwasyon ni Sara Duterte. Imaginein mo, miyembro ka ng gabinete, naglilingkod ka sa presidente, ikaw ang alter ego ng presidente, pero yung ama mo, pinapanawagan maghiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Tapos yung kapatid mo, pinapanawagan mag-resign na ang presidente na ikaw mismo miyembro ng gabinete. Oh, di ba? Kaya lang matindi rin si Sara, no? Matindi rin ang kapal ng mukha ni Sara, no? Ay sabi nga natin, kung ikaw ay may delikadesa at may hiya, hindi mo kakayanin yan. Hindi mo kakayanin yan. Kaya lang, siguro na-advisean din si Sara, tiisin mo na lang. Tiisin mo. Kasi pag lumaban tayo dyan, lalo tayong mawawalan. Si Gloria Arroyo, ganun eh. Ang advice sa kanya, kung sino mang nag-a-advise sa kanya, maaaring si Gloria Arroyo yan. Wag ka. Magtimpi ka lang. Hayaan mo na yan. Ang importante kayong dalawa ni PBBM hindi pa nag-aaway. Huwag kayong magmanggaan. Hayaan mo na yan. Magkapaka-plastic ka na. Pag nandyan si Lisa Araneta, huwag mo lang pansinin. Pag nandyan si Martin Romualdez, huwag mo lang pansinin. Oh, di ba? Pero ang hirap nun. Ang hirap nun. Kaya lang, ang iniisip siyempre ni Sara dyan, yung ambisyon niya sa 2028. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.